Dominant Protector. Credit to the author. 4,121-30. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nagulat si Marzan. Ang orihinal niyang mapagmataas na ekspresyon ay agad na napalitan ng hindi makapaniwalang tingin. Ang Heavenly Pill Pavilion ay isang maliit na tindahan na kakabukas lang. Ayon sa kanyang mga inaasahan at nakaraang karanasan, nang bigla niyang marinig ang pangalang sikat na sekta ng medisina, paanong hindi niya susubukang kumita ng pabor sa kanila. Hindi niya akalain na ang kabilang partido ay maglalakas loob pa ring maging walang pakialam pagkatapos niyang ibunyag ang kanyang pangalan. Malinaw na niyang sinabi na bibigyan niya sila ng pagkakataong magtulungan, ngunit hindi lang siya nagpasalamat, talagang ayaw niya. Ito ay hindi matitiis. So you're saying na wala kang balak na pagbigyan ng sikat kong medicine sect, tindera? Malamig na bumantong hininga si Marzan, ang kanyang kahihiyan ay napalitan ng galit. Hindi napigilan ni Terence na tumawa sa sarili, ang lalaking ito ay hindi man lang sinusubukang suhol sa kanya, at tinatakot lang siya kaagad. Ito ang pakikipagtulungan sa sekta ng medisina na ihayag na niya ang kanyang tunay na kulay ng napakabilis. Shopkeeper Doyle, dahil lahat naman tayo ay businessmen, natural dapat tayong tumutok sa ating negosyo. Mukha man o hindi naman dapat pag-isipan nating mga negosyante, di ba? Ngumiti ng walang pakialam si Terence, pero ayaw niyang itulak ng husto ang lalaki pagkatapos makita ang mukha nito. Tama na. Kung may suhestyon ka, sabihin mo na lang. Hindi maiwasan ni Marzan na tumingin kay Terence na nagtataka. Mukhang bata ang batang ito, ngunit napakakinis niya sa kanyang mga salita. Siya ang nagkusa sa pag-uusap sa isang pangungusap. Siya ay isang makaranasang tao. Gayunpaman, sa harap ng ganap na lakas, gaano man kahusay ang iyong mga kasanayan sa negosasyon, walang kabuluhan ang lahat. Masunurin mo lang masusunod ang kalooban ko at hindi mo man lang isipin na tumakas sa palad ko. Tindera, dahil nagpapatakbo ka ng isang elixir store dito, dapat mong malaman na ito ay teritoryo ng Nakajima Square, tama? Pinaikit ni Marzan ang kanyang mga mata at nagtanong. Oo naman. Pero ano? Tumingin si Terence sa kanya at nagtanong pabalik. Mayroong higit sa 10 kalye sa paligid dito, kabilang ang 5 elemento ng silid ng komersyo. Lahat sila ay bahagi ng Nakajima District, na ilang beses na mas malaki kaysa sa North Island. Dahil alam mo na ito ang Nakajima District, kung gayon hindi mo pa ba narinig ang tungkol sa Pill Alliance? Ang lahat ng mga mangangalakal na nagbebenta ng elixir sa Nakajima District ay dapat na walang pasubali na tanggapin ang pamamahala ng Elixir Alliance. Ito ay isang patakaran na walang sino man ang maaaring lumabag. Si Marzan ay nanunuya. Ang Pill Alliance. Kumurap si Terence, hindi pa niya narinig ang tungkol dito. Hindi niya narinig na binanggit ito ni Jonas Collins nitong mga nakaraang araw. Nangangahulugan ang pagbubukas ng bagong tindahan ngayon na ang mga tao mula sa Terius Dow, Jerry, at Jonas ay naririto lahat para suportahan si Terence, ngunit wala pa sila roon, kaya walang mahanap si Terence na magbe-verify ng pagiging totoo ng mga chismis. What's wrong? From your expression, parang hindi ka naniniwala. Ngumisi si Marzan at lumingon sa mga tao, dapat mayroong ilang matitinong tao sa inyo. Hindi ka dapat masyadong ignorante na hindi mo pa naririnig ang tungkol sa Pill Alliance, tama ba? Maaari kong patunayan ang puntong ito. Mayroon nga talagang isang espesyal na Elixir Alliance sa Nakajima District. Ang layunin ng pagkakaroon nito ay upang subaybayan ang kalidad ng mga elixir ng maraming mga mangangalakal, upang maiwasan ang pagbebenta ng mga peking elixir upang makapinsala sa mga customer at makaapekto sa reputasyon ng ating Nakajima District. Ako ang Elixir Appraiser ng Elixir Alliance. Sagot ng isang matandang lalaki sa karamihan. Sunod-sunod na tumango ang iba pang naruroon. Kahit na hindi sila mangangalakal, ito ay karaniwang kaalaman. Hanggat nanatili sila sa lungsod ng Nakajima sa loob ng isang panahon, natural na malalaman nila. Hindi mo na ako pagdududahan, di ba? Hindi mo nga alam ang tungkol sa Elixir Alliance at naglakas loob kang magbukas ng tindahan ng elixir dito. Tindera, walang takot ka talaga dahil wala kang alam. Ngumisi si Marzan. Ano? Tanong pabalik ni Terence nang hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon.
Maaari mong tanggapin ang inspection ng Peel Alliance anumang oras. Naniniwala ka ba sa sarili mong mga salita? Natawa si Marzan at bumulong kay Terence, shopkeeper, huwag kang masyadong mapuno sa sarili mo. We're out doing business, who's not know the rules of this place. Hanggat sinisikap mong mag-imbestiga, walang tindahan ng elixir nang walang anumang mga problema. Oh, sa pamamagitan ng paraan, ang aming sikat na sekta ng gamot ay ang Managing Chamber of Commerce ng taong ito na, Elixir Alliance. Anong ibig mong sabihin? Kumunat ang noo ni Terence. Simple lang. Lahat ng eksaminasyon ngayong taon ay pagdedesisyonan ng sikat na sekta ng medisina. Basta't sinasabi nating kaya mo, kaya mo. Pero kung sasabihin nating hindi mo kaya, hindi mo kaya. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin ngayon? Pagbabante ni Marza na may pagmamalaki sa kanyang mukha. Ibig bang sabihin ni Manager Doyle na gusto mong magbayad ako ng protection fee sa sikat mong sekta ng medisina? Nagdilim ang mukha ni Terence. Bagamat talagang walang problema sa kanyang sariling elixir, kung talagang iginiit ng kabilang partido na may problema sa pangalan ng Elixir Alliance, kung gayon kahit na mapatunayan niya ang kanyang kawalang kasalanan sa bandang huli, at least ang kanyang reputasyon ay masisira. Ang taong ito ay isang tipikal na kaso ng walang magawa, ngunit higit pa sa sapat upang sirain ang mga bagay. Hindi talaga siya mapapansin. Protection fee. Hindi. Kami ang sikat na sekta ng medisina, paano namin magagawa ang isang mababang at walang kahihiyang bagay tulad ng pagkolekta ng bayad sa proteksyon? Umiling si Marzan at itinaas ang kanyang kilay, hindi ba't sinabi ko na sa iyo sa simula? Hinanap kita ngayon para makipagtulungan sa iyo. Anong klaseng pagtutulungan? Sinabi ni Terence nang hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon. Ito ay napakasimple. Ang aming sikat na sekta ng gamot ay maaaring magbigay sa iyo ng ilang mga table tasks para maipamahagi mo. Ito ay isang malaking pie na bumagsak mula sa langit. Siyempre, basta pinili mong makipagtulungan sa amin, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa inspection ng Peel Alliance. Tukso ni Marzan. Ginagamit niya ang Peel Alliance bilang hostage para pilitin ang Heavenly Peel Pavilion na ipamahagi ang mga produkto para sa kanyang sikat na medicine sect. Kung ganun Manager Doyle, magkano po ba mas mababa ang purchase price ng mga pills na tinutulungan naming ipamigay kung ikukumpara sa normal selling price mo? Seryosong tanong ni Terence. Siyempre babayaran kita ng normal na presyo. Natawa si Marza nang makita ang nag-aalalang ekspresyon ni Terence. He analyzed the situation, shopkeeper, pag-isipan mo. Kapag masama ang negosyo, ang isang maliit na elixir store na tulad mo ay mabubuhay lang sa hanging hilagang kanluran. Pero kung maganda ang negosyo, madali kang maubusan ng stock. Napakasama nito para sa iyong reputasyon. Basta pipiliin mong makipagtulungan sa aming sikat na sekta ng medisina, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa ganitong uri ng panganib. Ay isang magandang bagay. Hehe, kung gagawin talaga natin ang sinabi mo Manager Doyle, hindi ba magiging libreng distribution tool ang Heavenly Peel Pavilion para sa sikat na medicine sect? Wala tayong makukuha kahit isang tubo mula sa simula hanggang sa huli. Sa tingin mo ba ito ay kooperasyon? Nagtaas ng kilay si Terence. 4,122. Profit. Paanong walang tubo? Maliban sa mga pills na ibinibigay sa iyo ng sekta namin, hindi ko naman sinabing hindi ka pwedeng magbenta ng sarili mong pills. Siyempre, hatiin mo ang kalahati ng kita sa amin. I'm sure maiintindihan mo to, di ba? Sabi ni Marza na may pagmamalaki ng ngiti. Natawa si Terence sa mga salita ang pagbebenta ng kanilang gamot ng libre ay hindi kikita sa kanya ni isang sentimo, at gusto pa niya ng bahagi ng kita ito ay isang pambihirang tanawin na makakita ng isang taong walang kahihiyan. Oh, naiintindihan ko ngayon. Pasensya na, ngunit hindi ko matatanggap ang ganitong uri ng cooperation manager na pinag-uusapan ni Doyle. Mangyaring umalis, Manager Doyle, walang pakialam na sabi ni Terence, na nag-hand gesture para umalis na sila. Hindi inisip ni Terence ang banta ng inspection ng Peel Alliance. Walang mali sa kanyang peel pa rin, at hindi sila maaaring gumawa ng isang bagay kahit na paano sila nagsuri. Tsaka kung may nangyari talaga, si Jonas at ang iba pa ay hindi na lang tatabi.
Bilang deputy manager ng Five Elements Chamber of Commerce, hindi mas mababa sa kanya ang posisyon at kapangyarihan ng pagsasalita ni Jonas, ang deputy manager ng sikat na sekta ng medisina. Tsaka, nasa likod niya ang maalamat na Diyos ng landas ng Terius. Ano? Naisip ni Marza na naunawaan na ni Terence ang katotohanan at matitiis lamang ang kahihiyan ng walang anumang pagtutol. Hindi niya inaasahan na biglang naging matigas si Terence, at pareho siyang nagulat at nagalit. Hindi ako makikipagtulungan sa iyong sikat na sekta ng gamot. Manager Doyle, maaari kang bumalik ngayon. Naiintindihan mo ba? Inulit ni Terence nang walang pakialam. Good. Mas mabuting pag-isipan mo ito ng mabuti. Kung hindi ka makikipagtulungan sa ating sikat na sekta ng medisina, huwag mo nang isipin ang pagpapatakbo ng iyong negosyo ng mapayapa. Sisiguraduhin kong hindi ka magkakaroon ng matitirahan sa lungsod ng Nakajima. Walang awa na sinabi ni Marzan, ang kanyang kahihiyan ay nauwi sa galit. Hindi man lang niya ito sinubukang itago, at lahat ng customer sa shop ay natulala. Nagkatinginan sila, at pagkatapos ay tumingin kay Terence ng may simpatiya. Nanlamig ang mga mata ni Terence, ngunit bago pa siya makapagsalita, isang malamig na boses ang nagmula sa pintuan. Ilang taon na akong hindi lumalabas, kaya hindi ko alam kung kailan naging lugar ang Nakajima kung saan ang mga tao ay nang-aapi at nang ibabaw sa palengke. Kailangan mo ba talagang maging awa ng iba kapag nagnenegosyo sa Nakajima District? Pumasok si Terius na nakataas ang ulo. Natigilan si Marza nang makita niya ito. Naramdaman niyang pamilyar ang taong ito, ngunit hindi niya maalala kung sino siya sa sandaling iyon. Gayunpaman, matagal na niyang natukoy na ang isang maliit na tindahan tulad ng Heaven Elixir Pavilion ay hindi maaaring magkaroon ng malakas na background. Kahit na gawin nila, tiyak na hindi ito may kukumpara sa kanyang sikat na sekta ng medisina. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang kanya ng bundok na ito, ngunit naglakas loob siyang kausapin siya, ang assistant manager ng sikat na sekta ng medisina, sa ganoong paraan. Si Marzan ay natural na hindi hahayaang magpahinga ang bagay na ito. Agad siyang sumangot ng malamig at sinabing, hindi ito tinatawag na bullying the market, but a joint cooperation. Pero kung pipilitin mong sabihin na ito ay bullying the market and turning black into white, then I can't do anything about it. After all, your mouth is your own, at hindi ko kailangang magmadaling linisin ang kalat mo. Walang dapat ikatakot si Marzan. Ipinagmamalaki pa niya ang matalas niyang pagsasalita. Biglang may narinig siyang nagtataka sa crowd, hindi ba ito ang makalangit na Vice Island Master? Alright, I was fortunate enough to see him many years ago. Mukhang siya talaga ang Heavenly Vice Island Master. Hindi pwede. Hindi ba sinabi ng mga chismis na ang makalangit na Vice Island Master ay nahulog sa chi deviation at ang kanyang mga meridian ay naputol? Paano siya nakatayo dito? Oo nga, maraming taon na daw siyang hindi nagpakita sa publiko. Hindi naman siya pwede, diba? Hindi pinansin ni Terius ang mga hinala ng karamihan. Tiningnan lang niya si Marza ng malamig at winagiway ang kanyang kamay. Isang malamig at napakagandang tunay na enerhiya ang sumambulat sa isang iglap. Si Marzan ay walang oras na mag-react. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang katawan at biglang natangay ang kanyang buong katawan. Dahil ayaw nilang makipagtulungan, ihahatid na kita, para hindi mo madumihan ang makalangit na Elixir Pavilion. Malamig na sabi ni Terius. Sa level niya, ayaw niyang sayangin ang hininga niya sa ganitong klaseng tao. Dahil ang masamang asong ito ay dumating sa kanyang pintuan, siya ay bugbugin lamang ito. Putok. Si Marzan ay nahulog ng husto sa kalye, nakahandusay sa lupa. Nakakita siya ng mga bituin at hindi makabangon ng matagal. Ang dalawang matipunong lalaki na sumama sa kanya ay mukhang mabangis at gustong salakayin si Terius. Gayunpaman, isang simpleng tingin lang ang ibinigay ni Terius sa kanila at sa sobrang takot nilang dalawa ay halos maihina nila ang kanilang pantalon. Nabalot sila ng malamig na pawis at hindi naglakas loob na gumalaw. Hindi nakagawa ng mabibigat na suntok si Terius. Kahit na si Marzan ay bumagsak ng malungkot, ang kanyang mga pinsala ay hindi malubha. Gulat na gulat niyang tinignan si Terius.
Ilang sandali pa, biglang nanginig si Marzan at sa wakas ay napagtanto niya na ang taong nasa harapan niya ay ang tunay na maalamat na figure na minsang nang ibabaw sa gitnang isla. Siya lamang sa kasaysayan ang maaaring maging Vice Island Master sa yugto ng Yuanying. Siya ang pumatay sa mga nasa mas mataas na antas sa loob ng ilang segundo na parang pangkaraniwang pangyayari. Napakalakas niya na hinamak na niya ang makalangit na daw. Sa isang iglap, si Marzan, tulad ng kanyang dalawang kampon, ay natakot kaya naiihi niya ang kanyang pantalon. Kakausap lang niya ng napakasungit kay Terius. Ano ba ang na-encounter niya ngayong araw? Si Marzan ay nagulat at natakot. Alam niyang nakagawa siya ng isang malaking pagkakamali, ngunit hindi niya alam kung paano ito aayusin. Pagkatapos, nagpatuloy si Terius, ngayon ang grand opening day ng Heavenly Pill Pavilion ng kapatid ko, kaya ayaw kong magsimula ng massacre. Sana malaman ng ilan sa inyo ang inyong lugar at hindi pumunta dito para manggulo. Kung hindi, wala akong pakialam na igalaw ang aking mga kamay at paa. Pagkasabi niya nun, nag-usap na ang mga tao. Kahit na ang mga may pagdududa ay maaari na ngayong kumpirmahin na ang taong ito ay ang maalamat na Terius. Ang isang maliit na makalangit na elixir pavilion ay talagang may napakalakas na background. Kahit nahulaan ng ilang tao na malakas ang background nito, hindi nila akalain na ito pala talaga ang binuksan ng nakababatang kapatid na babae ng Vice Island Master ng Nakashi Island. Masyadong malakas ang background na ito. Para naman kay Marzan, na napabuga sa pinto, sa sobrang takot niya ay naiihi niya ang kanyang pantalon. Hindi na siya nang ahas na manatili pa sa lugar na ito at mabilis na tumakbo para sa kanyang buhay. Ang hindi inaasahang paglitaw ni Terius ay agad na nagdulot ng kaguluhan sa mga taong naruroon. Kahit sa Sky Class Island, binigyang pansin ng mga tao ang epekto ng mga celebrity. Si Terius ay isang tipikal na living signboard. Sa kanyang reputasyon bilang Vice Island Master ng Nakajima bilang isang garantiya, lahat ay mas nakasisiguro sa kalidad ng mga table tasks. Parami ng parami ang mga customer na dumating pagkatapos marinig ang balita. Wala pang isang araw, ang mga table tasks sa mga display shelf ay patuloy na kinukuha ng mga tao. Ang isa pang benepisyo ng katanyagan ni Terius ay ang mga taong may iba pang ideya ay hindi maglalakas loob na magkaroon ng anumang mas baluktot na ideya. Kahit na ang mga taong ito ay nagnanais ng kagandahan ni Teresa at Milky, hindi sila mangangahas na gumawa ng gulo sa tindahan. Kalooban ng langit. Sa nakaraan, siya ay isang walang awa na tao na pumatay ng tiyak. Nakapatay pa siya ng mga supermasters above the Yuaning stage. Siya ay ganap na mabangis. Kahit gaano katapang ang mga tao, hindi sila maglalakas loob na guluhin ang mga tao sa tindahan ng kanyang ate. 4,123. Sa unang araw ng negosyo, mahigit kalahati ng 180 tabletang inihanda niya ang naibenta, at ang mga benta ay umabot sa isang walang katotohanan na 6 na numero. Kahit si Terence mismo ay hindi inaasahan ang resultang ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi isang auction, ito ay isang normal na maliit na tindahan. Walang sino man ang magiging hanggal na magbigay ng ganoong kataas na presyo, at si Terence pa nga mismo ang nagpababa ng presyo. Ang mga benta ng unang araw ay umabot sa 6 na numero, at ito ay nakakabigla na. Kahit na maraming malalaking chambers of commerce ay hindi maihahambing dito. Siyempre, may bahagi si Terius dito. Kung hindi lang dahil sa kanyang hitsura ay nag-trigger ng pagmamadali sa pagbili ng mga item at na ang kanyang pag-iral ay nakakaakit ng mas maraming mga customer, ang mga benta ay nabawasan ng higit sa kalahati. 6 na numero sa benta sa unang araw si Terence at ang iba pa ay nagulat lang, ngunit si Jonas, isang profesional sa industriya, ay halos hindi makahinga. Sa sobrang gulat niya ay hindi siya nakapagsalita ng matagal. Young Hero Linford, alam mo ba kung magkano ang benta natin sa unang araw ng ating pagbubukas sa malakas na suporta ng Nakajima Pill Hall? Sabi ni Jonas na may kakaibang ekspresyon. Magkano? Si Terence at ang iba ay interesado. Ang 5 elementong Chamber of Commerce ay ang numero 1 Chamber of Commerce ng walang duda. Ang kanilang mga numero ay maaaring ituring na pinakamataas sa industriya. 96,000 Spirit Jade. Mapait na tumawa si Jonas. Sa pagkakaalam ko, naiwan na nila ang lahat ng iba pang nangungunang Chambers of Commerce. Ito ay isang hindi pa nagagawang record.
Gayunpaman, kumpara sa iyong makalangit na Elixir Pavilion, sok-sok. Nagkatinginan si Terence at ang iba pa. Ang paggawa ng makalangit na Elixir Pavilion upang bumili ng mga elixir ay isang ideya lamang sa lugar, kaya maaaring magkaroon ng lugar sina Teresa at Milky sa Middle Island. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na matatalo sila sa isang higanting tulad ng 5 elementong Chamber of Commerce. Kung hindi dahil kay Jonas, ang deputy manager ng 5 elementong Chamber of Commerce, walang maniniwala dito. Terence Lilbro, ikaw ay isang henyo, kakaiba ba na maaari mong talunin ang 5 elemento ng Chamber of Commerce? Bagamat ang iyong Panginoon, ang matandang si Zhang, ay isa ring hindi makatwirang pambihira, talagang hindi siya nababagay sa negosyo. Kung hindi dahil sa pagtatayo niya ng PhilHall ng maaga at gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili, natatakot ako na ang iyong 5 elemento ng komersyo ay kumita kahit na ang 5 elemento ng komersyo na ito ang pera ni Phil Pavilion sa unang araw ng pagbubukas nito, tumawa ng malakas si Terius. Ganon talaga. Bagamat hindi mataas ang grade, napakaraming supreme grade pills. Hindi nakakagulat na ibenta ang numerong ito. Tumango si Jerry at nagtatakang nagtanong, tama, Terence, saan mo nakuha ang mga tabletang ito? Oo, gusto kong tanungin ka. Curious din si Jonas. Hindi sila masisisi sa pagiging mausisa. Baka magulat lang ang mga tagalabas. Iisipin nila na ang naka-Jimas PhilHall ay mayroon ding ganoong lakas, ngunit hindi nila ito karaniwang ipinapakita. Ngunit bilang mga alagad ng pangalan ni Zhang Liju, ang mga pangunahing tauhan ng PhilHall, mas alam nila ito kaysa sa mga tagalabas. Maliban kung si Zhang Liju mismo ang gumawa nito, magiging mahirap na makabuo ng napakaraming supreme grade na table task sa maikling panahon, kahit na may kapangyarihan ang buong Nakajima PhilHall, maliban kung ginamit nila ang Strategic Reserve Warehouse. To be honest with the two seniors, isa rin akong alchemist, at ako mismo ang nagpino ng mga tabletang ito. Nakangiting sabi ni Terence. Totoo ba yon? Nagkatinginan sina Jerry at Jonas at gulat na sinabi, Hero Linford, alchemist ka ba talaga? Siya ay talagang isang alchemist na maaaring pinuhin ang isang malaking bilang ng mga supreme grade medicinal pills. Higit pa rito, mayroon kang napakahusay na mga kasanayang medikal. May dahilan ba tayong lahat para maghinala na ikaw ang aming master in disguise? Kahit na sa bulwagan ng Dan kung saan natipon ang lahat ng mga top-tier refiner, bihira para sa isang tao na makagawa ng mataas na kalidad na tableta. Ang isang tulad ni Terence, na parehong isang doktor at isang refiner, ay tila nag-iisa sa mundo na makakagawa nito. Haha, Bro Jerry? Bro Collins? Matalas ang mata niyong dalawa. Halika, bilasan mo at yumuko at tawagin mo akong master. Tumawa at nangaasar si Terius. Hehe, hindi ko akalain na si master mismo, kundi isang alagad na kinuha ni master mula sa labas, di ba? Maliban kay master, wala akong ibang maisip na makapagpapalaki ng isang henyo tulad ni Terence. Tumawa din si Jerry. Hindi napigilan ni Terence na ngumiti parang tama si Guangqi sa marka, ngunit hindi niya ito maamin bago niya nakilala ang amo ni Liju. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang naalala ni Jonas ang nangyari sa maghapon at nagtanong, nabalitaan ko na si Marzan mula sa sekta ng medisina ay dumating para manggulo. Siya at si Jerry ay naging abala sa paghahanda para sa auction at dumating lamang upang suportahan sila sa hapon. Hindi pa nila nabangga si Marzan. Kung hindi, sa kanilang katayuan, tiyak na makikilala sila ni Marzan kung naruroon sila, at hindi magkakaroon ng ganoong bagyo sa araw na iyon. Tama. Pinagbantaan niya ako sa inspection ng Phil Alliance at hiniling na ipamahagi ko ang mga table tasks ng sikat na sekta ng medisina ng libre. Gusto rin niyang uminom ng kalahati ng mga kita natin. Bahagyang kumunot ang noo ni Terence. Elder Collins, gaano kalakas ang kapangyarihan ng Elixir Alliance? Kung gumawa sila ng gulo, maaapektuhan ba nito ang negosyo ng Heavenly Elixir Pavilion? O isara pa ang Heavenly Elixir Pavilion? Kung isa lamang itong ordinaryong maliit na elixir store na walang malakas na background, ang Elixir Alliance ay may karapatan na pilitin itong isara.
Pero huwag kang mag-alala, Hero Linford. Sa akin dito, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa Elixir Alliance. Nagpout si Jonah sa kanyang mga labi sa panghahamak. Kung ganoon, ang 5 elemento ng mga salita ng Chamber of Commerce ay dapat magkaroon ng napakalaking bigat sa Elixir Alliance, tama ba? Tanong ni Terence. Sa garantiya ni Terius, hindi siya nag-aalala tungkol sa bagay na ito. Ang sinumang matalinong tao na may normal na pag-iisip ay hindi puwersahang saktan ang isang maalamat na master tulad ng Deputy Island Master para sa kanyang sariling maliit na elixir store. Ito ay sadyang hindi naaayon sa logika ng isang negosyante. Gayunpaman, bagamat malakas ang proteksyong payong ni Terius, hindi naman siya eksperto sa industriya. Siya ay tiyak na hindi malinaw tungkol sa mga twists at turns sa bagay na ito. Kung ang kabilang partido ay hindi hayagang nag-udyok sa kanya ngunit sinaksak siya pabalik sa dilim, kahit si Terius ay hindi makakatulong. Sa katunayan, si Jonas, ang deputy manager ng 5 elemento ng Chamber of Commerce, ay magiging mas nakakatakot. 4,124. Sa kabaligtaran, ang aming 5 elemento ng Chamber of Commerce ay walang kinalaman sa Elixir Alliance. Umiling si Jonas. Go! How? Natigilan si Terence, hindi ba sinabi nila na ang lahat ng negosyong nagbebenta ng mga table tasks sa merkado ay kailangang nasa ilalim ng pangangasiwa ng PIL Alliance? Sa teorya, totoo yun, ngunit ang aming 5 elemento na Chamber of Commerce ay exception. Batang bayani na si Linford, hindi mo alam, ngunit noong unang naitatag ang aming 5 elementong Chamber of Commerce, wala man lang isang PIL Alliance. Kaya lang dahil sa impluensya ng aming 5 elemento ng Chamber of Commerce, maraming iba pang mga PIL merchant ang maaari lamang gumamit ng pangalang ito para magtipon din sila ng mga dekalidad na elemento ng Chamber of Commerce. Ang mga pildores ng commerce ay hindi abot sa pamantayan at gustong gamitin ito para labanan tayo, napangiti si Jonah sa kanyang mga labi. At ang resulta? Tanong ni Terence at ng iba pa. Sa huli, isang pangungusap lang ang nasabi ng aking Panginoon. Hanggat may ebidensya, ibibigay ko sa inyo ang titulong Alchemy God, ang Alchemy Alliance. Gayunpaman, sino sa inyo ang makakatagal? Ginaya ni Jonas ang tono ni Zhang Lijo at tumawa ng disdain, pagkatapos nun, wala na kaming dapat gawin. Nagsimulang ay boycott ng mga customer ang alyansa ng tableta. Sa huli, wala na silang ibang magawa kundi ang lumapit sa aking amo para humingi ng awa. Noon lang unti-unting humupa ang bagyo. Hehe, ang dami talaga nilang clown. Hindi napigilan ni Terence ang mapangiti, ngunit lihim siyang namangha. Pambihira talaga ang impluensya at apil ng mura niyang master sa Sky Class Island. Ang isang salita mula sa kanya ay maaaring magpasya sa direksyon ng merkado. Ito ay hindi isang bagay na maaaring gawin sa pamamagitan lamang ng katayuan at kapangyarihan. Kaya, bagamat wala sa Elixir Alliance ang 5 Elements Chamber of Commerce natin, basta magsabi lang tayo ng salita, hindi sila maglalakas loob na umutot man lang. Kakausapin ko sila, at naniniwala akong hindi sila maglalakas loob na lumapit at makahanap ng gulo sa Heavenly Elixir Pavilion mo. Nakangiting saad ni Jonas. Sige, guguluhin kita kung ganoon, Kuya Collins. Tumango si Terence. Sa proteksyon ng Terius at Jonas, ang mga normal na tao ay hindi magiging komportable sa pagbisita. Tama, nakikita ko na bagamat marami kang supreme grade pills, 4th grade lang ang pinakamataas na grade. Iminungkahi ng matandang ito na magdagdag ka ng ilang high grade pills ng 5th grade and above. Siyempre, maaaring mga bibili ng pangatlo at ika-4 na baitang na table task, ngunit nagbubukas lamang kami para sa negosyo. Kung mananatili tayo sa antas na ito, kakulangan kami ng mga kompetisyon kumpara sa iba pang malaking tableta para sa Zong. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, talagang pinag-isipan ko ng mabuti ang problemang ito, ngunit wala akong anumang mga tabletang lampas sa ika-5 baitang sa kamay ngayon, at hindi ko pa napino ang mga ito noon pa man. Mabagal ko lang itong inumin. Walang magawang umiling si Terence. Si Junior Brother Collins ay ang deputy manager ng Chamber of Commerce, kaya hindi nararapat na tumulong siya ng diretso.
How about I find a reason to get some from the pill hole? As long as the quantity is not too much, it shouldn't be a problem. Jerry interrupted. Salamat sa iyong mabait na intensyon, ngunit hindi ko na kailangan ang mga ito ngayon. Tutal, nagbukas lang ako para sa negosyo. Ang mga tabletang pang-apat na baitang ay maaaring tumagal ng ilang sandali. Ikinaway ni Terence ang kanyang kamay bilang pagtanggi. Madaling makuha si Jerry na uminom ng mga pills mula sa pill hall, ngunit kahit na ito ay isang patas na kalakalan, napakadali pa rin nabigyan ang mga tao ng hawakan. Kung nalaman ito ni Donnie, maaakusahan siya bilang isang taksil, at kahit na si Jerry ay disipulo ni Zhang Liju sa pangalan, kailangan niyang tanggapin ang mga kahihinatnan. Ayaw ni Terence na kunin niya ang panganib na iyon para sa kanya. Nagkatinginan sina Jerry at Jonas at hindi na nagsalita pa. Katulad ng pag-aalala ni Terence, ang panganib ay mataas. Sa sandaling ito, biglang sinabi ni Terius, talagang hindi ninyo naiintindihan ang nangyayari. Hindi ba ito simple? Lil, si Bro Terence ay isang refiner mismo. Bro Jerry? Bro Collins? Kumuha siya ng ilang mga recipe at sangkap para sa isang level 5 na tableta at hayaan siyang gumawa nito mismo. Hindi ito magiging sanhi ng anumang chismis, tama ba? Nagliwanag ang mga mata ni na Jerry at Jonas habang pumapalakpak sila at pinupuri si Terence. Hindi nila namalayan na ang taong ito ay isang freak na kayang gumawa ng mga supreme grade elixir dahil napakabata pa niya. Kahit na hindi pa nakagawa ng 5th level pill si Terence, kung makakagawa siya ng 4th level pill, hindi dapat maging problema ang 5th level. Agad na kumuha si Jerry ng 3 recipe at iniabot kay Terence. Terence, ang 3 ito ay mga tier 5 na recipe. Kukunin ko ang isang tao na magpadala ng mga sangkap sa ibang pagkakataon, para masubukan mo ang mga ito sa iyong libreng oras. Napakaganda kung magtagumpay ka. Kung gayon hindi ako tatayo sa seremonya. Salamat, Senior Howe. Hindi tinanggihan ni Terence ang alok ito ang kailangan niya, at ang lalaki ay ang kanyang senior to be, pagkatapos ng lahat hindi niya kailangang maging masyadong formal sa kanya. Kailangan lang niyang bayaran siya sa hinaharap. Ipinagpatuloy ni na Jerry at Jonas ang kanilang mga karanasan sa paggawa ng level 5 na table task hanggang sa magdilim ang kalangitan. Umalis sila kasama ang Terius Path pagkatapos ng hapunan. Para naman kay Terence, Teresa, at Milky, mayroon na silang sariling teritoryo ngayon, kaya hindi na nila kailangan pang pumunta sa 5 elementong Chamber of Commerce kasama si Jonas. Pagkatapos ng isang abalang araw, bumalik ang 2 babae sa kani-kanilang kwarto para magpahinga. Si Terence ay nagsimulang gumawa ng level 5 na mga table tasks sa magdamag. Hindi pa niya ito sinubukan noon, ngunit sa pamamagitan ng automatikong pagpino, ang Shenlong Medicine Cauldron, naramdaman niyang hindi ito dapat maging problema. Kinuha ni Terence ang isa sa mga tier 5 na recipe at inilagay ito sa kanyang tablet. Ang Shenlong Medicine Cauldron ay nagsimulang mag-analisa ng mga kurba sa sarili nitong. Mas matagal kaysa sa oras na kinuha para gawing golden core ang foundation stage, ngunit normal ang lahat. Dahil doon, sinundan ni Terence ang kurba at nagsimulang gumawa ng 5th level pill. Ang proseso ay tumagal ng 4 na oras bago biglang huminto. Ang resulta ay kabiguan. Sa pagtingin sa itim na nalalabi sa kaldero, si Terence ay natigilan saglit. Mula nang tulungan siya ni Han Jingjing na baguhin ang kaldero ni Shenlong, hindi na ito nabigo, lalo na noong nagpunta sila sa Sky Class Island. Ngunit ito ang kanyang unang pagkakataon na subukan ang isang antas ng 5 tableta, pagkatapos ng lahat, at siya ay handa para sa kabiguan. Ang magandang bagay ay ang kabiguan ay hindi nakaapekto sa Shenlong Cauldron mismo. Kung hindi, ito ay talagang malungkot kung ang kaldero ay sumabog at nawasak. Matapos ayusin ang kanyang estado ng pag-iisip, si Terence ay hindi nasaraan ng loob. Nagsimula ulit siya sa simula ng walang sinasabi. Naramdaman niya na walang mali sa kanyang mga prinsipyo sa pagtatangkang ito. Ito lang ang unang beses niyang gumawa ng 5th level pill, at hindi masyadong tumpak ang pagsusuri sa mga curve ng Medicine Cauldron. Pagkatapos ng kabiguan na ito, dapat ay automatikong may tama nito ang sarili nito.
4,125. Gaya ng inaasahan, pagkatapos ng 6 na oras, sa wakas ay nakagawa na si Terence ng kanyang unang level 5 na tableta. Ito ay may mataas na kalidad, isang hakbang pa rin ang layo mula sa pinakamataas na kalidad, ngunit naniniwala si Terence na ito ay gagawin sa lalong madaling panahon pagkatapos ng ilang higit pang mga pagwawasto. Sa mga sumunod na araw, ang negosyo ng makalangit na Elixir Pavilion ay halatang bumaba ng husto kumpara sa unang araw, at unti-unting huminahon. Ito ay talagang hindi kakaiba sa lahat. Sa unang araw ng negosyo, maraming tao ang naakit sa kaguluhan. Ito ay bihirang makahanap ng napakaraming supreme grade na table task. Bilang karagdagan, ang buhay na signboard ng Terius ay humantong sa isang eksena ng mga taong nag-aaway upang bilhin ang mga ito. Bagaman ang mga medicinal pill ay mga consumable din, hindi ito tulad ng pag-inom at pagkain. Karamihan sa mga magsasaka ay maaaring hindi man lang kumonsumo ng isang panggamot na tableta sa isang buwan. Matapos bumili ang mga taong ito ng mga tabletang panggamot, hindi na sila magkakaroon ng anumang pangangailangan para sa mga ito sa maikling panahon. Sa makatwirang bumaba ang benta ng Heavenly Pill Pavilion. Sa katunayan, kahit na ang 5 elementong Chamber of Commerce ay hindi maaaring maging kasing tanyag ng bago nitong tindahan araw-araw. Ito ay normal para sa kanilang mga benta na bumaba ng higit sa kalahati. Gayunpaman, mayroon pa ring isang bilang ng mga supreme grade na table task na nakadisplay, kaya natural na mayroon silang hindi pangkaraniwang atraksyon at apela. Kumpara sa malungkot na sitwasyon ng ibang mga negosyo, maganda pa rin ang negosyo ng Heavenly Pill Pavilion, kaya naiinggit ang marami sa kanilang mga kasama. Hindi ito kasing puno ng unang araw, at kayang-kaya ni Milky ang negosyo ng mag-isa. Binigyan nito si Terence at Teresa ng ilang oras para gumawa ng elixir. Kung mapipilitin din silang lumabas, out of stock sila. Sa panahong ito, isang bagay lang ang gagawin ni Terence araw-araw, at iyon ay ang pagtuunan ng pansin ang paggawa ng mga elixir. Hindi lamang niya kailangang subukang gumawa ng higit pang 5 baitang elixir, ngunit kailangan din niyang mag-ipon ng pang-4 na baitang elixir para magamit sa hinaharap. Gayunpaman, hindi inilagay ni Terence ang mga bagong gawang tier 5 na table task sa display. Pagkatapos ng lahat, ang Sky Elixir Pavilion ay kakabukas pa lang, at ang tier 4 na mga table task ay kaakit-akit pa rin. Hindi siya nagmamadaling ilabas ang tier 5 na mga table task. Ang isa pa at mas mahalagang dahilan ay nabalitaan ni Terence mula kay Jonas na opisyal na magsisimula ang Nakajima auction sa loob ng 10 araw. Dahil dito, nagpasya si Terence na itabi ang lahat ng tier 5 na table task na mayroon siya at i-auction ang mga ito sa pangalan ng makalangit na Elixir Pavilion. Nais niyang ipakalat ang pangalan ng makalangit na Elixir Pavilion sa lalong madaling panahon. Ito ay isang pagkakataon na hindi niya maaaring bitawan. Maliban dyan, nakatanggap din si Terence ng isa pang magandang balita mula kay Jonas. Narito ang nakakalamon ng pusong napakagandang damo. Mayroong 5 sa kabuuan, at bagamat hindi ito kasing dami ng 10 bahagi ni Nick and Nigel, matagumpay na nakagawa si Terence ng 8 supreme grade foundation level na golden pills pagkatapos itong pinuhin. Ang rate ng tagumpay ay mas katawa-tawa kaysa sa huling pagkakataon. Ang dahilan nito ay, bilang karagdagan sa napakahusay na kalidad ng 5 tangkay na ito ng napakasarap na damo na lumalamon sa puso, mayroon ding kadahilanan ng pagiging bagong pitas. Kung mas maikli ang oras ng pag-iimbak, mas kaunting mga katangiang panggamot ang mawawala, at mas magiging maganda ang epekto ng paggamit nito upang pinuhin ang mga table task. Bagamat hindi inaasahan ang 8 tangkay ng nakakalamon sa puso na Katanji tanging damo, makatwiran din ito. Mayroon siyang 8 bagong high-quality foundation stage golden elixir sa kanyang mga kamay, ngunit hindi niya kailangan ang mga ito sa ngayon. Kung tutusin, naabot lang niya ang peak ng late foundation stage nitong nakalipas na panahon, at kung ipagpapatuloy niya ang pag-inom ng mga pills, magiging unstable ang foundation niya. Ito ay hindi katumbas ng halaga. Gayunpaman, hindi sila kailangan ni Terence sa ngayon. Ang pinakamataas na kalidad na foundation stage golden elixir na ito ay perpekto para kay Teresa at Milky, na mahina pa rin.
Sa kanilang kasalukuyang antas, kailangan lang nila ng isang pinakamataas na kalidad na foundation stage golden elixir at isang foundation breaking pill para makalusot. Ang hindi inaasahang sorpresa na ito ay nabigla sa dalawang babae ng ilang sandali. Sa kanilang relasyon ni Terence, hindi nila masasabing hindi nila siya lubos na kilala, ngunit ang pakiramdam na ibinigay sa kanila ni Terence ay para siyang Doraemon, na pinakanak ang naglalabas ng malaking sorpresa para takutin sila. Ni hindi sila sigurado kung ano ang kanilang limitasyon bilang mga lalaki. Si Terence ang personal na nag-asikaso sa negosyo ng makalangit na Elixir Pavilion, habang sina Teresa at Milky ay kinuha ang mga elixir at pumunta sa hiwalay upang makapasok. Para sa natitirang 6 na peak grade foundation level na golden elixir, iniwan din ito ni Terence para sa kanila, para magamit nila ang mga ito para mag-level up pagkatapos nilang ma-stabilize ang kanilang mga kaharian. Sa madaling salita, hanggat nahanap niya ang nakakalamon sa puso na katangi tanging damo, si Terence ay maaaring gumawa ng isang foundation level na golden elixir anumang oras na gusto niya. Ngunit kung hahayaan niya si Teresa na gawin ito, hindi lamang niya masisiguro ang kalidad, may mataas na pagkakataon na mabaygo. Pagkatapos ng lahat, ang mga golden elixir sa antas ng foundation ay hindi karaniwang mga produkto, at ang kahirapan sa paggawa ng mga ito ay medyo mataas. Pilhol, Zingarden. Lolo, sinabi mo sa akin noong nakaraan na mag-iisip ka ng paraan para makuha ko ang gusto ko. Pero ngayon, hindi lang ako makakahanap ng pagkakataon, kundi kinukuha ko rin si Teresa na umalis at magtatag ng sariling sekta. Ano ang dapat kong gawin? Ang katayuan ni Terry ay naging mas matatag sa mga araw na ito, at sinamantala niya ang pagkakataong magreklamo kay Donnie. Mas lalong hindi siya makakain, mas maiinggit siya. Dati, araw-araw niyang nasusuklam si Teresa, kaya nagtiyaga siyang maghintay ng kaunti. Ngunit ngayong lumipat na si Teresa, nakikita ang nilutong itik na lumipad, ang ganitong pakiramdam ng pagkamot ng 100 kuko ay hindi kayang tiisin ng mga ordinaryong tao. Ang hindi niya maatim ay nagawang lumipat ni Teresa, at ang lolo niya talaga ang personal na inaprubahan ito. Paanong siya, na palaging nag-iisip na hindi ito kasing saya ng hipag? Puro babae lang ang alam mong umikot buong araw. Paano mo makakamit ang mga magagandang bagay tulad nito? Hindi napigilan ni Donnie ang mapangiti at magmura. Kumpara sa namatay na si Brayden, mas malala si Terry sa lahat ng aspeto. Medyo delikado na suportahan siya bilang kahalili, ngunit walang pagpipilian si Donnie. Ang iba pang nakababatang henerasyon ng pamilyang Zing ay mas masahol pa kay Terry. Sino pa kaya ang pipiliin niya kundi si Terry? Lolo, huwag kang magalit. Actually, si Teresa lang ang iniisip ng apo dahil gusto kong ituloy ang huling hiling ng pinsan. Hindi naman sa ayaw kong mag-improve, pero gusto ko lang maresolba ang obsession. Lolo, di ba sabi mo hindi pwedeng magkaroon ng obsession sa proseso ng cultivation? Si Terry ay natakot at nagquibble. Si Donnie ay tumingin sa kanya na may pagkabigo. Paano makakatakas sa kanyang mga mata ang maliliit na iniisip ni Terry? Gayunpaman, hindi malaking bagay para sa isang lalaki na maging malaswa. Si Donnie ay nasa ganoong edad noon. Hanggat nakuha niya ang gusto niya, natural na hindi siya mahuhumaling dito. Let's wait and see. Huwag kang padalos-dalos sa panahong ito. Hindi ko pa rin naiisip kung paano ang paggaling ni Terius. Gayunpaman, sa huling pagkakataong nagbukas ang Heavenly Pill Pavilion, ipinakita pa niya ang kanyang kakayahan sa harap ng lahat at natakot kay Manager Doyle. Naaaliw si Donnie. Pero, natatakot lang sila sa reputasyon ng matandang iyon. Baka hindi pa siya nakakabawi ng lakas at nagpapalabas lang. Nagdududa pa rin si Terry. 4,126. Ilang araw na lang. Siguradong hindi pa lubusang nakaka-recover ang kanyang lakas. Pero sa kanyang dominanteng lakas bilang numero 1 nascent soul stage cultivator, kahit kalahati pa lang ang nabawi niya, isa pa rin siyang halimaw na hindi maaring maliitin. Pinakatanga ang magkaroon ng kontrahon sa kanya. Huwag kang mag-alala, seryosong babala ni Donnie sa kanya. Kung tutuusin mula sa kanyang pagganap sa pagkakataong ito, inaalagaan pa rin niya ng husto si Teresa.
Kung i-provoke mo si Teresa ngayon at nagpasya siyang patayin ka, kahit ako ay hindi ka makakaligtas. Biglang nabigla si Terry. Gusto lang niyang makuha si Teresa, ngunit hindi niya naisip ang tungkol dito. Kung ito ay ibang tao, maaaring hindi sila maglakas loob na gumawa ng anuman sa kanya dahil kay Donnie Zing, ngunit kung ito ay kalooban ng langit, maaaring hindi sila magbigay ng mukha sa kanyang lolo. Kung ikukumpara sa sarili niyang buhay, gaano man kalaki ang tukso ng pagiging hipag niya, maaari lamang piliin ni Terry na tiisin ito pansamantala. Walang magawa siyang tumango at sinabing, sige. Gagawin ko lahat ng sasabihin mo, lolo. Huwag kang mag-alala. Kahit na lumipat na si Teresa sa Peel Hall, siya pa rin ang manugang ng pamilya Zing. Kung ano ang dapat ay hindi makakatakas. Hintayin mo lang. Nagkatinginan sina Donnie at Terry at ngumiti ng masama. Ang lungsod ng Nakajima ay isang sikat na sekta ng medisina. Si Marzan ay magalang na nakaupo sa tapat ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may puting mukha at walang balbas. Ang lalaki ay ang tindera ng sekta ng gamot, si Yang Fei Tong. Manager Tong, kailangan mong manindigan para sa akin sa pagkakataong ito. Nawala ang buong mukha ko para maisama itong maliit na Heavenly Pill Pavilion. Ginagawa ko ito para sa reputasyon ng sikat na sekta ng medisina, at ang bagay na ito ay may kinalaman sa imahe ng buong sekta. Hindi ka maaaring maupo at walang gagawin. Mamulong si Marza na may malungkot na ekspresyon. Umaasa sa kanilang makapangyarihang posisyon sa Peel Alliance, isasama nila ang mga bagong bukas na maliliit na tindahan ng tableta at gagawin itong kanilang mga papat. Ito ay palaging isang paraan ng pagpapalawak para sa sekta ng medisina. Ang taktika na ito ay nagtrabaho sa bawat oras. Ang mga ordinaryong maliliit na tindahan ay hindi nang ahas na sumalungat sa sekta ng gamot. Dahil wala silang malakas na background, walang ibang makapangyarihang figure o puwersa ang mag-aakusa sa sekta ng medisina para sa kanila. Palagi silang walang pakialam sa bagay na iyon at ibinitin ng mataas. Gayunpaman, hindi nila kailanman inaasahan na sa pagkakataong ito, sisipan na nila ang isang bakal na plato sa mga kamay ng mukhang ordinaryong makalangit na Elixir Pavilion. Ang Vice Island Master ng Nakajima, si Terius, ay napakalakas at napakahusay na sobrang eksperto. Not to mention the famous medicine sect, even their backer would not dare to provoke him easily. Gayunpaman, anuman ang mangyari, hindi kayang lunukan ni Marzan ang insultong ito. Siya ay itinapon sa harap ng napakaraming tao. Kung hindi siya nakahanap ng paraan para makabalik sa kanila, paano siya makakaligtas sa lungsod ng Nakajima sa hinaharap? Hindi man lang niya maiangat ang ulo niya kapag umalis siya ng bahay. Kuya Doyle, nagkamali ka talaga sa pagkakataong ito. Ako man o ang sikat na sekta ng medisina, tatandaan natin ito. Makakaasa ka. Sinubukan ni Yang Fei na aliwin siya ng isang formal na ngiti. Napakunot ang noo ni Marza nang marinig niya ito. Pakiramdam niya ay may hindi tama. Ano ang punto ng pag-alala nito sa kanyang puso? Ano ang silbi noon? Manager Tong, pinag-isipan ko ng mabuti nitong mga nakaraang araw. Hindi talaga natin kayang masaktan ang isang tulad ni Terius, pero kung gusto lang natin gumawa ng paraan para harapin ang Heavenly Pill Pavilion, at hanggat hindi tayo lalabas sa bukas, at bigyan lang sila ng maliliit na pakulo, hindi naman expert si Terius, after all. Hindi naman siya magpapakita sa maliit na bagay. Mungkahi ni Marzan, ayaw sumuko. Kuya Doyle, hindi mo ba napapansin ang mga chismis sa labas nitong mga araw na ito? Ipinaalam na ni Jonas ng Five Elements Chamber of Commerce ang Alchemy Alliance. Ang Heavenly Pill Pavilion ay nasa parehong gilid ng Peel Hall at ang Five Elements Chamber of Commerce. Kung gagamit sila ng underhanded na paraan para harapin sila, sila na mismo ang magdadala ng kahihinatnan. Gulat na napatingin si Yang Feixen kay Marzan. Pati ang 5 elementong Chamber of Commerce ay lumitaw na. Nabulunan si Marzan, ang kanyang mukha ay puno ng ayaw. Bagamat ang makalangit na Elixir Pavilion ay pag-aari ni Teresa, hindi pa rin inaasahan na ang 5 elemento ng Chamber of Commerce ay susulong upang protektahan ito. Ang isang Vice Island Master ng gitnang isla, si Terius, ay hindi sapat.
Ngayon, mayroong 5 elemento ng Chamber of Commerce, at maging ang Alchemy Hall sa likod nito. Paano magkakaroon ng ganoong kalaking background ang isang maliit na makalangit na Elixir Pavilion? Kaya nga, kahit maliit lang ang Heavenly Elixir Pavilion, hindi ito magandang lugar para makipagkulitan sa kanila. The big boss behind the scenes told us to stop for a while and avoid their attacks. We'll wait and see. Utos ni Yang Fei. Sige, susundin ko ang utos mo. Walang magawang tumango si Marzan, ngunit hindi niya nakalimutang magreklamo, pero sobra talaga ang boss. Galing sa Philhall si Teresa na iyon, ngunit hindi man lang siya makagambala. Siya! Kuya Doyle, mag-ingat ka sa mga salita mo. Nagulat si Yang Fei at mabilis na gumawa ng kilos para patahimikin siya. Sabi niya, walang kwenta magreklamo. Focus muna tayo sa auction. Magsisimula na sa loob ng 2 araw. Sa pagkakaalam ko, naka-sign up na ang Heavenly Pill Pavilion. Talaga? Ano kayang i-auction nila sa maliit nilang asset? Sa tingin mo ba ang galing mo dahil lang sa suporta ni Terius? Nabigla si Marza nang marinig niya ito. Para sa mga mangangalakal, tanging ang pinakamataas na kamara ng komersyo ang may mga kwalifikasyon na lumahok sa Nakajima auction. Ang mga ordinaryong maliliit na mangangalakal ay hindi makapaglabas ng anumang disente, lalo pa samantalahin ang pagkakataong kumita ng pera at mga espiritual na jade. Wala man lang silang qualifications para mag-sign up. Malamang na gusto nilang gamitin ang pagkakataong ito para ipalaganap ang kanilang pangalan. Hindi mo ba sinabi na medyo marami na silang nailabas na tier 4 na top grade pills? Bagamat medyo mababa ang kanilang tier sa gitnang isla, hindi pa rin sila kwalipikadong magrehistro. Yang Fei sneered. That's good. It's a good chance for we to beat him openly. Bilasan na natin at maghanda. Hindi natin sila hahayaan sa pagkakataong ito. Kailangan natin silang talunin. Tama. Sa ganitong paraan, kahit na ang Terius Path at ang 5 elemento ng Chamber of Commerce ay walang masasabi. Tumango si Marzan bilang pagsang-ayon. Pagkalipas ng ilang araw, opisyal na nagsimula ang auction sa gitnang isla. Bilang nangungunang auction sa gitnang isla at maging ang 5 malalaking isla, natural na walang kapantay ang sukat nito. Ito ay makikita mula sa lokasyon ng kaganapan. Ito ang gitnang core ng Middle Island, Middle Cauldron Mountain. Ang mga makapasok sa gitnang bundok ng kaldero ay maaaring may malalim na background sa isang sobrang sekta o may pambihirang lakas. Gaya ng kasabihan, walang mahina sa mga pumasok sa gitnang bundok ng kaldero. Ito ang natural na threshold ng gitnang island auction. Ang partikular na lokasyon ng auction ay nasa isang napakatanyag na tuktok ng bundok sa gitnang bundok ng kaldero. Tinawag itong 10,000 Sky Peak. Sa entablado ng bundok, mayroong hindi mabilang na mga malalaking bato na nakakalat sa paligid. Dahil sa kakaibang hugis ng mga malalaking bato, iba-iba ang bawat piraso. Kung tumangala ang isang tao, makikita ang langit sa hindi mabilang na mga hugis, at sa gayon ay nabuo ang pangalang, 10,000 Heaven's Peak. Pagkatapos nito, iminungkahi ng ilang malalaking kuha na magtayo ng pavilion at isang tihaw sa ibabaw ng maraming kakaibang bato. Mayroong isang pavilion o isang pribadong silid sa ibabaw ng bawat malaking bato, kaya mabilis itong naging lugar kung saan nagpahinga ang maraming malalaking kuha ng gitnang isla. Sa mga nakalipas na taon, bawat Middle Island auction ay ginanap dito. 4,127. Sa pagkakataong ito, kahit na nakarehistro na ang Heavenly Elixir Pavilion para lumahok sa auction, ang mga dumalo na kinatawan ay si Terius, na kamakailan lamang ay nakatanggap ng maraming atensyon dahil sa kanyang pagbabalik sa pugilistic na mundo. Nandoon din si Teresa. Para naman kay Terence, lumabas siyang mag-isa kasama si Jonas, dahil plano niyang magbid para sa ilang mga kayamanan sa pambihirang auction na ito. Ayon sa kanyang nakaraang karanasan, maaari niyang masaktan ang mga tao, at ang kayamanan ay maaaring pagnanasa ng iba. Kung lumitaw si Terence bilang manager ng Heavenly Elixir Pavilion, maaaring magdulot ito ng problema sa Heavenly Elixir Pavilion. A12 Pergola, please follow me.
May mga emisaryo na nakaayos sa lahat ng dako sa lugar upang pagsilbihan ang mahahalagang figure na naruroon. Hindi lang sila ang nanguna, pero lahat ng may kinalaman sa auction ay one-on-one din nila. Lubos silang nag-isip at may karanasan. Iyon ang unang pagkakataon ni Terence sa Wantian Peak, kaya natural na nagulat siya sa tanawin. Ngumiti si Jonas at nagpaliwanag, mayroong higit sa 100 pavilion at tea house dito. Mula sa mabuti hanggang sa masama, nahahati sila sa A, B, C, at D. Sa panahon ng auction, ang mga kalahok ay ipapamahagi ayon sa kanilang lakas at background. Iilan lamang sa mga tao ang makakakuha ng isang silid. Tumango si Terence. Bagamat ang lakas at katayuan ni Jonas ay hindi maikukumpara sa mga tunay na boss ng sekta, siya ang kumakatawan sa 5 elemento ng Chamber of Commerce sa pagkakataong ito. Ito ay makatwiran para sa kanya upang ayusin sa silid A12. Kasabay nito, walang kamalay-malay na lumingon si Terence at nakitang sa hindi kalayuan, pinamumunuan ni Terius ang Terese sa 9 na Pavilion A, at mas mataas pa sa kanila ang kanilang ranggo. Gayunpaman, sa pangalawang pag-iisip, kahit na ang makalangit na Elixir Pavilion ay hindi pa rin isang malaking bagay, hindi nito kayang panghawakan ang reputasyon ng maalamat na master, si Terius. Bilang dating pinakamakapangyarihang Deputy Island Master ng Nakajima, ngayong nakabalik na siya sa pugilistic na mundo matapos gumaling mula sa kanyang mga pinsala, hindi nakakagulat na siya ay lubos na iginagalang ng organizer. Sa ilalim ng gabay ng mensahero, sinundan ni Terence si Jonas hanggang sa Pavilion A12. Dahil ito ay mas mataas kaysa sa iba pang mga pavilion, ang tanawin ay maganda. Ang lahat ay makikita sa isang sulyap, at ito ay napakalapit sa yugto ng auction sa gitna. Ito ay talagang isang bihirang magandang lugar. Si Terence ay umiinom ng tsaa at nakikipag-chat kay Jonas habang pinapanood niya ang mga taong pumasok sa auction hall. Hindi napigilan ni Terence na mapabuntong hininga. Namutla ang auction sa pinakahilagang isla kumpara sa kadakilaan ng eksena. Pagkaraan ng ilang sandali, opisyal na nagsimula ang Nakajima auction event. Nang lumitaw ang auctioneer sa auction stand sa gitna, nagliwanag ang mga mata ng lahat. Ito ay isang matikas at magandang babae. Nakasuot siya ng isang mapusyaw na puting chiffon na damit, at ang kanyang mainit at katanji tanging magagandang kurba ay bahagyang nakikita. Malumanay na umindayog ang kanyang damit kasabay ng simoy ng hangin, at sadyang nakakalasing ang magandang tanawing sinasadya o hindi sinasadya. Ang babaeng ito ay hindi katulad ng mga batang babae na 17 o 18, ngunit mga 30. Mula ulo hanggang paa, naglabas siya ng mature na alindog na hindi napigilan ng sinumang lalaki. Sa tabi niya, may isa pang blonde na babae na pare-parehong maganda ngunit kakaunti ang pananamit. May hawak siyang silver plate at nakatayo sa gilid. Napakasarap niyang tingnan, bagay sa kanyang marangal at maunawang hitsura. Napalunok ng laway ang mga lalaking naruroon sa eksenang ito. Talagang nag-effort ang organizer. Ang dalawang babaeng nakatayo lang sa entablado ay nakakuha na ng mga mata ng lahat ng tao sa venue. Si Terence lang ang walang pakialam pagkatapos ng lahat, nagkaroon siya ng napakaraming magagandang babae kaya mas mahusay siyang lumaban sa mga magagandang babae. Pumunta siya sa auction, hindi para tingnan ang mga magagandang babae. Ladies and gentlemen, opisyal na nagsimula ang Nakajima auction. Pakitingnan ang unang item. Bagamat mukhang marangal at banal ang babaeng auctioneer na ito, kaakit-akit at kaakit-akit ang kanyang tono at boses. Kung bibigyan ng pansin, makikita pa ang kanyang mapang-akit na ekspresyon ng marahang pagdila sa kanyang dila. Ang atensyon ni Terence, gayunpaman, ay wala sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nasa silver plate ng gininto ang buhok. Tinanggal niya ang pulang tel ang nakatikip dito, napakita ang isang sandata na tila maliit na kutsilyo. Ang unang bagay ay ang meteor blade, na ibinibigay ng lahat ng mayayaman at makapangyarihan. Isa itong sandata ng stage ng pundasyon ng gusali. Ito ay kasing liwanag ng pakpak at kasing bilis ng isang shooting star pagkatapos ma-infuse ng tunay na enerhiya. Ito ay hindi maiiwasan at hindi masisira. Ito ang unang pagpipilian ng maraming malapit na labanan na eksperto. Ang panimulang presyo ay 3,000 spiritual jades.
Nagpakilala ang babaeng auctioneer. Napakaganda ng meteor blade na ito. Tahimik na nagpupuri si Terence, ngunit tila walang balak na bilhin ito. Bagamat kapos siya sa mga sandata ng pagtatatag ng foundation, ang hari ng junk ay nasa kalagitnaan na ng paggawa. Walang kabuluhan ang pagkuha ng isa pang meteor blade sa oras na ito. Pagkatapos ng lahat, ang mga armas ay iba sa mga elixir. Hindi kaagad magagamit ang mga ito. Kailangan niyang gumugol ng maraming oras at pagsasanay bago niya magamit ang mga ito sa aktwal na labanan. Gayunpaman, kahit na hindi ito gusto ni Terence, maraming tao ang interesado dito. Pagkatapos ng lahat, ang meteor blade ay mukhang maganda. 3,100 espiritu jade. May sumigaw agad. Sa auction na ito, ang minimum na pagtaas ng bid para sa bawat bid ay hindi kukulangan sa 100 spiritual jade na piraso. Sa makatuwid, ito ay maaari lamang ituring bilang isang pagsubok. 3,200 espiritu jade. May nag-follow up agad ng bid. 3,500 espiritual na jade. Pagkatapos, may ibang taong ayaw magpakita ng kahinaan. Pagkaraan ng ilang sandali, ang presyo ay umabot na sa 5,500 spiritual jade na piraso sa ilalim ng patuloy na pagbid ng babaeng auctioneer. Si Terence, na malamig na nanunood sa gilid, ay napansin ang isang pattern. Lahat ng mga bidder ay nagtipon sa ika-4 na pavilion, na siyang pinakamababang antas ng buong lugar. Hindi ito nakakagulat. Ang mga maaaring pumunta sa Nakajima auction ay pawang mga big shot na may malalim na background. Ang mga interesado sa isang foundation establishment weapon ay talagang nasa foundation establishment stage lang, which was of course the lowest level here. Sa huli, ang meteor blade ay napanalunan ng isang tao para sa 6,000 espiritual na piraso ng jade. Matapos ang deal, ang meteor blade ay ibinigay sa tao ng messenger. Kasabay nito, kinuha ng tao ang kanyang espiritual na jade card at binayaran ang bill sa lugar. Napataas ang kilay ni Terence. Ang proseso ay medyo simple at direkta, isang klasikong kaso ng cash at mga kalakal sa lugar. Ang Spirit Jade Card, sa kabilang banda, ay isang bihirang bagay sa hilagang bahagi ng isla, ngunit ito ay tila karaniwan sa gitnang isla. Ngayon, ilabas natin ang pangalawang item. Isa itong Supreme Grade Spiritual Jade na ibinigay ng All Access Banquet. Ang panimulang presyo ay 1,000 Spiritual Jade. Pakitingnan. Inabot ng babaeng auctioneer ang tela, at isang napakalaki na piraso ng super spiritual jade ang nahayag sa silver plate. Ang kulay, kalidad, laki, at hugis ng super spiritual jade ay lahat ng top grade. Ang siksik na espiritual na enerhiya na automatikong ibinubuga nito ay malinaw na mararamdaman kahit na mula sa ilang daang talampakan ang layo. 4,128. Gayunpaman, sa sandaling ang boses ng babaeng auctioneer ay bumagsak, ang karamihan ay nahulog sa isang maikling katahimikan. Walang gustong tumawad. Pagkatapos ng lahat, gaano man kabihira ang item na ito ay isang piraso lamang ng espiritual na jade at hindi ang iba pang bihirang kayamanan. Bagamat maaari din itong gamitin upang tumulong sa paglilinang, ang epekto nito ay malinaw na hindi maihahambing sa mga gamot na panggamot. Sa dami pa lang, ang sobrang espiritual na jade na ito ay maaari lamang ipagpalit sa 100 espiritual na jade na pinakamataas na. Gayunpaman, ang panimulang presyo ay 1,000 espiritual na jade. Ito ay simpleng bulag upang makipagkompetensya batay dito. Gaano man karaming mga espiritual na jade ang mayroon, hindi sayang ang paggamit nito. Gayunpaman, hindi ganap na hindi makatwiran para sa organizer na tumawag ng panimulang presyo ng 1,000 espiritual na jade. Kahit na sa sky class na isla, kung saan ang lakas ay ang pinakaiginagalang, marami pa rin ang mga taong gustong maging maarte. Ang sobrang espiritual na jade na ito ay walang maraming iba pang gamit, ngunit para sa mga mahilig sa pag-ukit ng jade, ang halaga nito ay hindi maliit na bagay. Sa kasamaang palad, sa paghusga mula sa malamig na kapaligiran, walang mga mahilig sa pag-ukit ng jade dito. Gaano man sinubukan ng babaeng auctioneer na i-hype ito, walang sino man ang handang sayangin ang espiritual na si Jade at magbid ng padalos-dalos. Mukhang mabibigo ang auction.
Biglang nagsalita si Terence. 1,100 Spirit Jade. Nagulat ang lahat nang lumingon sila sa gazebo A12. Maging si Jonas, na nakaupo sa tabi ni Terence, ay nagulat. Hero Linford, I didn't know you has this hobby. I didn't realize it before. I have few friends who are also in this field. I can introduce you to them pagbalik natin. You'll have a common language. Tumawa si Jonas. Ngumiti lang si Terence, hindi na nagsalita pa. Siya ay isang praktikal na tao, pagkatapos ng lahat, at hindi niya gusto ang Jade. Nandito lang siya para manood ng palabas, at ayaw man lang magbid. Ang dahilan ng lahat ng ito ay dahil sa mapahamak na bagay na iyon bigla niyang ginamit ang kanyang spirit sense para ipaalala kay Terence na ang super spirit na ito na si Jade ay isang pambihirang kayamanan, at iyon ang dahilan kung bakit nagbago ang isip ni Terence. Sa sandaling ito, nang makita ng karamihan na ang tao sa Unit A12 ang nagbid, ang kanilang mga mata ay napuno ng inggit at inggit, ngunit mayroon ding kaunting saya. Sa kanilang opinyon, isang batang master lamang ng ganoong antas ang mag-aaksaya ng mga espiritual na Jade sa isang bagay na hindi praktikal. Gayunpaman, ang mas maraming espiritual na Jade na kanyang nasayang, mas nasiyahan sila sa panunood ng palabas. Pagkatapos ng lahat, hindi ang kanilang mga espiritual na Jade ang nasasayang. Hindi ito masamang bagay para kay Terence hanggat walang nagbibid, hindi niya iniisip na pagtawanan siya ng mga taong ito. Ang sarap sa pakiramdam na kumita ng kayamanan sa katahimikan. Ngunit nang maisip ni Terence na nasa bag niya ito, nang malapit ng tamaan ng auctioneer ang martilyo, may tumawag mula sa A15, 1,500 espiritual na Jade. Nagulat si Terence nang lumingon siya. Naningkit ang kanyang mga mata nang makita ang mukha ito ay isang pamilyar na mukha, ang Shenjin ng Snow Sword Sect, at ang B*H na si Ryan ay nakaupo sa tabi niya. 2,000 espiritual na Jade. Agad na itinaas ni Terence ang presyo. Kahit na ang kabilang partido ay hindi si Shenjin Walker at Ryan Sito, determinado siyang kunin ang super spiritual Jade na ito sa ilalim ng gabay ng Moldita na iyon. Ang mga kaaway ay tiyak na magkikita sa isang makipot na daan, at walang dahilan para siya ay umatras. 2,500 espiritual na Jade. Kumunat ang noo ni Shenjin at nagpatuloy sa pagtaas ng bid. 3,000 espiritual na Jade. Sabi ni Terence na hindi man lang nakataas ang ulo. Nagkagulo ang karamihan. Sa kanilang mga mata, ang panimulang presyo ng 1,000 espiritual na Jade ay itinuturing na isang pagkawala. Ngayon, sa isang kisap mata, ito ay tumaas sa 3,000 espiritual na Jade. Ang mga disipulo ng Glock ay talagang napakaraming espiritual na Jade na dapat gugulin. 3,500 espiritual na Jade. Nagnganga ang ngipin ni Shenjin at sinabing 4,000 espiritu Jade. Kalmado pa rin ang ekspresyon ni Terence habang tinatawag ang presyo. Hindi man lang nagbago ang ekspresyon niya, at parang hindi naman siya nababalisa. Si Terence ay hindi nagkukulang sa espiritong si Jade noong una, at ngayong mayroon na siyang Heavenly Pill Pavilion, isang makinang kumikita ng pera na maaaring kumita ng libu-libong espiritong Jade sa isang araw, mas mayaman pa siya kaysa sa karamihan ng mga tao. Ang ilang libong espiritong si Jade ay hindi man lang naging problema para sa kanya. Nag-aalok ako ng 5,000 espiritual na Jade. Ayaw maunahan ni Shenjin at pumunta sa gilid ng pavilion bago pa makapagbid si Terence. I am Snow Sword Sect Shenjin. Nagustuhan ng asawa ko ang pirasong ito ng Supreme Grade Spiritual Jade at gusto niyang gamitin ito para gumawa ng isang pares ng mga accessories sa kasal. Sana lahat ng mga bayani ay maaaring maging mapagparaya at gawing komportable ang mga bagay para sa atin. Nagkatinginan ang karamihan. Ang sekta ng Snow Sword ay hindi isang maliit na sekta sa Nakajima. Ang makakuha ng Pavilion A15 sa auction na ito ay isang pagpapatibay na ng kanilang lakas at katayuan. Hindi kayang masaktan ng mga ordinaryong tao. Bukod dito, dahil sinabi na ni Shenjin, sinumang normal na tao ay kailangang magbigay ng mukha sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang sobrang espiritual na Jade na ito ay hindi isang bagay na pinakamahalaga. Hindi sulit na pukawin ang isang malakas na kalaban para sa marangyang espiritual na Jade na ito.
Napakunot ang noo ng auctioneer sa entablado nang makita ito. Ang pag-uugali ni Shenjin ay ganap na lumalabag sa mga patakaran ng kanilang auction. Kung natutunan ito ng lahat, hindi na nila kakailanganing mag-auction sa publiko. Sila ay malulutas sa pamamagitan ng mga pribadong talakayan. Gayunpaman, ang kabilang partido ay isang pinarangalan na panauhin ng A-rango pagkatapos ng lahat. Dagdag pa, ang mataas na presyo ng 5,000 espiritual na jade para sa piraso ng sobrang espiritual na jade ay higit na lumampas sa kanilang inaasahan, kaya pumikit sila dito. Nang isipin ng lahat na ito na ang wakas, dahan-daang ibinuka ni Terence ang kanyang bibig, 5,100 espiritual na jade. Desidido na si Shenjin na manalo, ngunit nang marinig niya ito, natigilan siya sa kinatatayuan, at ang kanyang ekspresyon ay naging sobrang pangit. Tahimik ding nag-uusap ang ibang naroroon, lihim na nabigla sa pagkakakilanlan ni Terence. Siya ay talagang isang taong maaaring umupo sa A12, kahit na ang Snow Sword Sect ay hindi isang banta sa kanya. Kakatapos lang ni Shenjin sa kanyang mga salita, ang lalaking ito ay agad na tumawag ng 5,100. Dati, ito ay 500 at 500, ngunit ngayon ay biglang naging 100. Ito ay isang sampal lamang sa mukha. Sino ang nakakaalam kung anong uri ng Diyos ang binatang ito? Tingnan mo, ang nakaupo sa tabi niya ay si Jonas mula sa 5 elemento ng Chamber of Commerce. Ang binatang ito ba ay mula sa 5 elemento ng Chamber of Commerce? Nag-uusap ang ilang matatalas na mata. Marami na akong nakapunta sa 5 Elements Chamber of Commerce nitong mga araw na ito, pero hindi ko pa nakikita ang taong ito. Siya kaya ay isang disipulo mula sa PhilHall. Napaka-posible na ang PhilHall at ang 5 elementong Chamber of Commerce ay isang entity. Nagdududa ang mga tao sa paligid niya. Feeling ko, dapat batang sisiw ang taong ito na hindi pa nakakaranas ng mundo. Kahit na may background talaga siya tulad ng PhilHall, paano niya napaghahampas ang mukha ng mga tao sa harap nila ng ganito? Hindi naman mahina ang background ni Shenjin. Kapag umalis siya sa auction, tapos na siya para sa walang nakakaalam. May nang-uuyem. 4,129. Habang ang mga tao ay nasa mainit na talakayan, ang Ryan, na nasa Pavilion A15, ay nagreklamo na may mapait na ekspresyon, Brother Walker, gusto ko talaga ang piraso ng espiritual na jade na iyon. Magiging mahusay na gamitin ito bilang isang accessory sa kasal. Hindi ka pwedeng umatras ng ganun-ganun lang. Alam ko, pangit ang ekspresyon ni Shenjin habang tinatango ang kanyang ulo. Pagkatapos ay kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sumigaw, 5,500 espiritual na jade. Kahit na siya ay isang pangunahing disipulo ng Snow Sword Sect, kahit na siya ay isang early Golden Core practitioner, masasaktan pa rin ang kanyang puso na sayangin ang napakaraming spirit jade para sa isang super spirit na si Jade. Sa kasamaang palad, hindi pa rin hinayaan ni Terence na makuha ni Ryan ang gusto nila. 5,600 espiritu jade. Patuloy na itinaas ni Terence ang presyo nang hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon. Magaling. Napakahusay. Napakahusay. Malamig na tiningnan ni Shenjin si Terence at Nagam, itong kaibigan, maaalala ka nitong si Walker. Tatandaan din kita. Maaari kong bilhin ito sa halagang 1,100, ngunit itinulak mo ito hanggang sa presyong ito. Napakaganda. Sagot ni Terence na may malamig na ngiti. Kung gayon ay maghintay tayo at tingnan. Sa sobrang galit ni Shenjin ay natawa na lang siya. Kahit na medyo nag-aalala siya tungkol kay Terence na nakaupo sa tabi ni Jonas, hindi siya matatalo sa labanang ito. Bukod dito, sa kanyang opinyon, kahit nakilala ng batang ito si Jonas, maaaring hindi siya mula sa Hall of Pills. Kahit na galing siya sa Hall of Pills, baka hindi mataas ang status niya. Bilang isang pangunahing disipulo ng Snow Sword Sect, may kumpiyansa siyang maghiganti. Hanggat ginawa niya ito ng malinis at hindi nahuli, ayos lang. Ang tahasang pagbabante ni Shenjin ay isang pambihirang tanawin sa paningin ng iba, ngunit walang pakialam si Terence. Mula sa karaniwang mundo hanggang sa Sky-class Island, mahigit 100 beses na niyang narinig ang ganitong uri ng pagbabanta.
Kung seryosohin niya ito sa bawat oras, hindi niya ito maaalala, at wala siyang oras para gawin iyon. Young Hero Linford, narinig ko na ang Shenjin na ito noon pa man. Siya ang tumataas na bagong alagad na King of the Snow Sword Sect. Napaka-experience ng kanyang lakas at pamamaraan. Kailangan mong mag-ingat. Huwag mo siyang bigyan ng pagkakataong gumamit ng mga underhanded na paraan. Nag-aalalang paalala ni Jonah sa kanya. Bagaman ang mundo ng pagsasanay ay nakasalalay sa background ng isang tao, ang pinakamahalagang bagay ay ang sariling lakas pa rin. Si Shenjin ay isang maagang golden core na dalubhasa. Sa mata ng sinuman, si Terence, na nasa tuktok lamang ng huling stage ng foundation, ay hindi kalaban ni Shenjin. Kuya Collins, wala kang dapat ipag-alala. Ginawa ko na siyang kaaway mula pa noong unang panahon. Walang pagbabago ang pangyayari ngayon. Umiling si Terence, hindi gaanong iniisip iyon. Sa pag-iisip pabalik sa hidwaan ni na Terence at Milky sa sekta ng Snow Sword, hindi na nagsalita pa si Jonas. Maaari lamang niyang bantayan si Terence sa hinaharap. Pinilit ng 5,600 espiritu na si Jade si Shenjin na umatras ng ayaw. Ang presyong ito ay lumampas na sa halaga ng super spirit na si Jade, at natural, walang ibang susunod. Walang alinlangan, ang super spirit na si Jade ay nasa mga kamay ni Terence. Hawak ang super spirit na si Jade sa kanyang kamay, na curious si Terence sa halaga nito, ngunit hindi niya ito masubukan sa harap ng napakaraming tao. Isinantibi muna niya ito at magtatanong ng masama pagbalik niya. Habang ang susunod na item ay inilagay para sa auction, ang bagyo ng Super Spiritual Jade ay mabilis na nakalimutan. Lahat ay narito para sa kayamanan pagkatapos ng lahat, at ang panunood ng palabas ay isang paraan lamang upang pagandahin ang mga bagay-bagay. Hindi nila ito masyadong pagtutuunan ng pansin. Ang tanging taong talagang makakaalala nito ay marahil ang dalawang partidong kasangkot, o sa halip, ang nakakahiya na Shenjin. Si Terence ay hindi nagseryoso sa ganitong uri ng tao. Ang susunod na ilang mga item na inilagay para sa auction ay may mas mataas na halaga kaysa sa mga nauna. Ang aktibong pulutong ay unti-unting lumipat mula sa mas mababang antas ng D-tier na mga rehiyon tungo sa mas mataas na antas ng mas mapagkumpetensyang mga subrehiyon. Pagkatapos ng lahat, sila ang pangunahing puwersa ng auction na ito. Gayunpaman, wala sa mga bagay na ito ang nakakuha ng mata ni Terence. Alinman sa hindi niya gusto ang mga ito, o ang kalidad ay hindi sapat. Si Terence ay nasa tuktok lamang ng huling foundation stage, at hindi isang big shot sa gitnang isla, ngunit ang kanyang paningin ay hindi mas mababa kaysa sa iba pang malalaking shot dito. Lalo na dahil sa makalangit na Elixir Pavilion, hindi siya nagkulang sa Spirit Jades. Hindi nagbid si Terence, ngunit si Shenjin ay hindi gustong maiwan. Bumili siya ng isang mahalagang golden core weapon. Ito ay hugis tulad ng isang hair clip, isang tulad Diyos na sandata na ginawa para sa mga babaeng magsasaka. Wala itong nakamamatay na kapangyarihan sa pag-atake, ngunit mayroon itong tiyak na pagkakataon na tumaas ang depensa. Sa parehong antas, ang mga nagtatanggol na armas ay higit na mahalaga kaysa sa mga nakakasakit na armas. Kung tutuusin, hindi naging madali ang paglilinang. Kung mas makapangyarihan ang magsasaka, mas pinahahalagahan nila ang kanilang sariling buhay. At ang mga nagtatanggol na armas tulad ng mga hairpins, na hindi nangangailangan ng maraming pagsasanay o kahit na sinasadyang paggamit, ay mas bihira at mas mahusay. Gayunpaman, ang depensa ng bagay na ito ay karaniwan lamang. Maaari pa rin itong tumama mula sa isang Golden Core Stage Master, ngunit ito ay ganap na walang silbi laban sa isang mas mataas na antas na kalaban. Ang susi ay isa itong Golden Core Stage Weapon, at wala pang sinuman sa paligid ni Terence ang makakagamit nito. Kaya, sa kanya, ito ay maliit na halaga. Kung hindi, tiyak na makikialam siya at hindi niya hahayaang mahulog ito sa mga kamay ni Shenjin. Kuya Walker, napakabuti mo sa akin. Matagal ko nang gusto ang hair clip na ito, at ito ay isang bihirang Ores Core Stage Weapon. Pwede mo ba akong tulungang magsuot nito? Babalik ako at tingnang mabuti ang mga vixen sa sekta, mamamatay sila sa inggit.
Ang puso ni Ryan ay napuno ng tamis habang siya ay kumikilos na parang bata. Bahagyang kumunot ang noo ni Shenjin, ngunit tumango pa rin siya at sumang-ayon. Kinuha niya ang hair clip at personal na isinuot sa kanya, habang si Ryan ay nahulog sa kanyang mga braso. Ang kanilang lovey-dovey actions ay agad na nakakuha ng kakaibang tingin sa mga tao sa paligid. Hindi lamang hindi napahiya ang Ryan, ngunit nasiyahan din siya sa pakiramdam na ito. Si Shenjin ay palaging Prince Charming sa kanyang puso. Ngayong sa wakas ay napagtagumpayan na niya ito, natural na gusto niyang makita ng mga tagalabas ang kanilang pagmamahalan at tamis. Sayang. Kung makukuha natin ang Supreme Grade Spiritual Jade na iyon, magiging matagumpay ang auction na ito. Kulang na lang tayo ng isang pares ng wedding accessories, Kuya Walker. Reklamo ni Ryan. Iniisip ng bulag na brat na iyon na kaya niya maging mayabang dahil lang sa suporta niya si Jonas. How dare he ruin my plan? Hindi niya alam kung ano ang makakabuti sa kanya. Don't worry. I guarantee that he won't live past today. Malamig ang mga mata ni Shenjin habang nakatingin sa direksyon ng room 12. Oo, alam kong hindi ako pababayaan ni Kuya Walker. Tumango si Ryan. Kasabay nito, naramdaman ni Terence ang masamang tingin ng dalawang lalaki, ngunit ngumiti siya ng walang pakialam at patuloy na binibigyang pansin ang auction. Hindi siya natakot na may masamang balak ang dalawang taong ito. Kung talagang gusto nilang maghiganti, ito talaga ang gusto niya. Pagkatapos ng lahat, noon pa man ay gusto niyang maghiganti para kay Milky. Hindi ba't maganda na sila ang nagkusa na lumapit sa kanya? 4,130. Ibinalik ni Terence ang kanyang atensyon sa auction. Marami na siyang nakitang mga bagay, ngunit walang anumang bagay na nakatawag ng pansin sa kanya. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagkadismaya sa auction. Gayunpaman, nanlamig ang mga mata ni Terence habang nakatingin sa susunod na item. Ang susunod na item ay ibinibigay ng Central Chamber of Commerce. Ito ay isang high-tech na produkto mula sa sekular na mundo na napakapopular sa ating Sky-class island kamakailan. Ito ay isang SLR camera at isang solar power bank na kasama nito. Ang panimulang presyo ay 20,000 Espiritu Jade. Nagpakilala ang babaeng auctioneer sa mapang-akit na boses. Pagtingin sa SLR digital camera sa silver plate, halatang mas nag-init ang mga mata ng lahat. Si Terence naman ay tinamaan ng kidlat. Matagal siyang nakaupo doon, hindi na bumalik sa kanyang katinoan. Ang parehong tanong ay paulit-ulit sa kanyang isip paano niya dinala ang bagay na ito. Karaniwan, ang anumang high-tech na item na ginamit upang makarating sa Sky-class island ay masisira ng natural na presyon. Ito ay isang problema na hindi maiiwasan ng sinuman. Nadala lamang ni Terence ang kanyang telepono dito dahil sa espasyo ng Jade walang ibang may kakayahang gawin iyon. Imposibleng may ibang Jade space sa mundong ito, di ba? Gayunpaman, ang iba ay hindi nabigla gaya ni Terence. Kamakailan, nagkaroon ng teknolohikal na pagkahumaling sa Nakajima. Ang mga high-tech na produkto mula sa sekular na mundo ay winalis ang buong isla, bawat isa sa kanila ay nagbebenta ng mataas na presyo, ngunit sila ay nasa mataas na demand at hindi matugunan ng supply ang demand. Central Chamber of Commerce. Nanginig ang puso ni Terence. Bakit ito na naman ang Chamber of Commerce? Si Tsunami ay biglang naging manager ng North Island ng Central Chamber of Commerce, at ngayon ang Central Chamber of Commerce na ito ay mahiwagang nagdala ng mga high-tech na produkto mula sa sekular na mundo. Bakit medyo kakaiba ang pakiramdam? Hindi mo ba narinig ang Hero Linford? Ito ay isang Chamber of Commerce na bumangon kamakailan, at walang makakaalam kung sino ang nasa likod nito. Ngunit sa magdamag, bigla itong tumubo sa buong lugar na parang mga kabute pagkatapos ng ulan. Ayon sa aming mga kalkulasyon, ang kasalukuyang sukat nito ay dapat na malapit sa aming 5 elemento ng Chamber of Commerce. Paliwanag ni Jonah sa kanya. So exaggerated. Medyo nakakatakot, di ba? Hindi maiwasan ni Terence na magulat. Ang 5 elemento ng Chamber of Commerce ay may malakas na suporta tulad ng PhilHall.
Ito ang hindi mapag-aalinlanganang numero 1 Chamber of Commerce sa loob ng napakaraming taon. Naiintindihan kong ang ibang mga super chambers of commerce na may malalim na pundasyon, gaya ng Hong Chamber of Commerce, ang nakahuli sa kanila. Gayunpaman, ang gitnang Chamber of Commerce na ito ay isang bagong Chamber of Commerce na biglang bumangon. Hindi lang ikaw, Hero Linford. Ang gulat ng mga tagaloob ng industriya ay mas malaki kaysa sa iyo. Ngunit gaano man ito hindi ka panipaniwala, nagawa nila ito. Marahil ay hindi magtatagal bago ang gitnang Chamber of Commerce na ito ay humalili sa nangungunang posisyon at maging isang alamat ng negosyo. Napabuntong hininga si Jonas. Habang nag-uusap silang dalawa, sunod-sunod na tumawag ang mga tao sa paligid. Sa isang maikling sandali, ang presyo ay umabot na sa pinakamataas na 50,000 espiritual na jade, at sa hitsura nito, ang karamihan ay malayong sumuko. Masyadong exaggerated ito. Hindi napigilan ni Terence na hindi makapagsalita. Sa secular na mundo, ang bagay na ito ay isang laruan na kung saan-saan. Hindi ito bihira, at hindi gaanong sulit. Ngunit ito ay ibinebenta sa napakataas na halaga dito. Ang benta ng aking Heavenly Pillhouse sa isang araw ay hindi man lang may kumpara sa digital camera na ito. Anong klaseng mundo ito? Kung mas bihira ang isang bagay, mas mahalaga ito ay isang walang hanggang katotohanan. Ang bagay na ito ay maaaring karaniwan sa mortal na mundo, ngunit ito ay isang pambihirang kayamanan sa Sky Class Island. Maaaring ito ay kakaiba, kaya hindi nakakagulat na ito ay ibinebenta sa mataas na presyo, emosyonal na sabi ni Jonas. Sabi nga, sa mata ng isang taong tulad ko mula sa secular na mundo, ito ay masyadong katawa-tawa. Noong ako ay nasa secular na mundo, kahit na ang pinakamababang antas at pinakabasura na tableta ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 1,000 beses kaysa sa single lens reflex camera na ito. Ngayon, ito ay kabaligtaran. Ito ay talagang hindi ka panipaniwala. Mapait na ngumiti si Terence, nararamdaman pa rin na ito ay napakasurel. Tama. Ang paglitaw ng gitnang Chamber of Commerce ay isang hindi ka panipaniwalang bagay sa kanyang sarili. Ito ay halos nagdulot ng isang teknolohikal na pagkahumaling sa buong Middle Island ng mag-isa, at ito ay kumakalat din sa iba pang 4 na isla. Ang bawat item ay malaking kita, at bawat item na ibinebenta ay gagawin itong snowball na mas mabilis at mas mabilis, mas malaki at mas malaki. Imposibleng pigilan ito. Walang magawang umiling si Jonas. Ang gitnang Chamber of Commerce na ito na biglang bumangon ay napakahiwaga at makapangyarihan na naging target na kailangang seryosohin ng lahat ng Chamber of Commerce puwersa. Kung hindi sila mag-iingat, posibleng lumunin sila sa hinaharap. Kung ang gitnang Chamber of Commerce na ito ay maaaring magbenta ng teknolohiya mula sa secular na mundo, hindi ba't mayroon silang paraan upang makipag-usap sa Sky Class Island? Lumiwanag ang mga mata ni Terence. Kung ang gitnang Chamber of Commerce ay nagbebenta lamang ng 1 o 2 piraso, posibleng ang may-ari sa likod ng mga eksena ay gumamit ng ilang mga espesyal na paraan upang ilabas ang mga ito ng sabay-sabay, iyon lang. Gayunpaman, isa na itong produkto ng teknolohiya, at imposibleng maibigay ito sa napakalaking sukat sa isang pagkakataon. Dapat ay mayroon itong sariling natatanging paraan ng supply, at sa mga kondisyon ng Sky Class Island, imposibleng gawin ito ng lokal, kaya ang mga kalakal ay maaaring manggaling lamang sa secular na mundo. Sa madaling salita, ang mga tao sa gitnang kamara ng komersyo ay dapat na malayang makapaglakbay sa pagitan ng secular na mundo at ng langit na Class Island. At least, kailangan nilang magkaroon ng paraan para makipag-usap sa isa't isa. Kung hindi, walang paraan upang ipaliwanag ito. Ito ay isang ganap na makatwirang hula, at si Terence ay nagtataka tungkol dito noon papaano nakabalik ang murang master niya, si Zhang Liju, sa karaniwang mundo. Magiging ganyan siya pagkatapos ng isang biyahe, at magaling ang kanyang murang amo. Ngayong nakumpirma na ang mga pagdududa ng gitnang Chamber of Commerce, sapat na upang patunayan na hindi imposibleng bumalik sa secular na mundo mula sa Sky Class Island, napakaposible. Hindi mapigilan ni Terence na makaramdam ng apoy na nag-aapoy sa kanyang puso sa naisip.
Magsisinungaling siya kung sasabihin niyang hindi niya nami-miss ang kanyang mga kaibigan at tagasunod sa Common World pagkatapos ng mahabang panahon sa Sky Class Island. Kung siya ay maaaring bumalik at makita ang mga ito ay isa sa kanyang pinakamalaking hiling. Siyempre, alam ni Terence na imposible para sa kanya na pumunta sa gitnang Chamber of Commerce at magtanong tungkol dito sa kanyang kasalukuyang katayuan. Sa katunayan, hindi banggitin sa kanya, kahit na ang nangungunang malalaking shot ng 5 elemento ng Chamber of Commerce at Hong Chamber of Commerce ay dumating sa harap, hindi sila tutugon. Sa tingin ko, pero walang nakakaalam kung ano ang nangyayari. Hindi namin alam kung sino ang may-ari ng Central Chamber of Commerce, kaya imposibleng malaman namin ang tungkol sa mga pangunahing lihim na ito. Napangiti si Jonas. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.